Isang magandang araw na naman muli mga kabukid. So nandito na naman tayo at tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang advantage ng pagkakaroon mo ng sarili mong bulugan o sarili mong alaga na bulugan para sa pagpaparami ng mga baka. Karamihan kasi sa mga nagiging problema ng mga nagpaparami ng mga baka o sa mga nag-aalaga ng baka is yung mga pampabulog nila o yung pagpapabulog nila sa mga kanilang mga alagang inahin o yung sa kanilang mga dumalagang baka. So yung iba, ang ginagawa naman is yung tinatawag na yung artificial or yung itinuturok yung similya ng bulugan sa isang inahin. So pwede rin naman yun. Kaya lang iba pa rin yung meron kayong sariling alagang bulugan kasi malalaman nyo o hindi na kayo mahihirapan na magpabulog dahil kung nandyan ang inyong bulugan, siya na mismo lalapit dun sa inahin para kastahan ito. At hindi na kayo mahihirapan pang alamin kung kailan nga ba maglalandi uli ang inyong baka o kailan nga ba pwede nang pabulugan ang inyong mga bakang alaga. So ano pa nga ba ang kagandahan ng pagkakaroon mo ng sarili mong bulugan na baka? So una na rito is yung malalaman mo kung ano talaga yung lahi ng baka mo. Kung maipapakita mo kapag yung magbebenta ka ng baka, maipapakita mo doon sa mga buyer kung anong lahi ng baka mo, tsaka maipapakita mo kung gaano talaga kalalaki yung lahi ng mga alaga mo. At tsaka isa pa is yung mas mapapabilis yung pagpaparami natin ng baka kasi hindi madidelay kung sakali mang maglandi yung inyong mga baka, hindi madidelay yung kanyang pagbubuntis, hindi madidelay yung kanyang paglalandi, makakastahan siya kaagad dahil makikita nyo sa mga baka kapag halimbawa ang bulugan, itong bulugan na ito hindi ito napapakali kapag meron siyang naaamoy na naglalanding baka. Malalaman nyo dun sa mga bulugan kapag may mga bulugan kayong alaga, hindi sila mapakali sa kanilang mga talian, sa kanilang mga kulungan, para bagang gusto nilang puntahan yung kanila na aamoy. So ganoon ang mga nangyayari sa baka para makastahan sila o makakasta yung ating mga bulugan. So guys, makikita nyo rito meron kaming dalawang bulugan dito. Itong isa yung Brahman namin is si King, tapos ito namang isa yung Holstein, si Epoy. So ayan, kung makikita nyo hindi ito sila nag-aaway, ito ay kumbaga naglalapit lang para maglaro. Yan, ang makaulit lang dito masusot itong si Epoy, pero itong si King ano lang to, mabait lang ito sa kanya, kumbaga nakikipaglaro lang din, nakikisama. So ayan, pero pagkatapos nila maglaro maghihiwalay rin sila at ang nangyayari lalayo na itong si King, ganun, o di kaya lalayo si Epoy. So paano ko pinabubulugan yung aking mga alagang bakang inahin dito? Kahit mga dumalaga pa sila, paano ko nga ba pinabubulugan? So ang ginagawa ko, itong si King, yung bulugan namin, itong brown or red, kundi ako nagkakamali kung anumang kulay ito, ang ginagawa ko dyan, medyo inilalayo ko yung talian niya dun sa mga talian ng mga babae. Ganon din si Epoy, inilalayo ko rin yung mga talian nilang dalawa. So buwan-buwan o linggo-linggo ang ginagawa ko dito sa dalawang bulugan is pinapakawalan ko ng kahit mga 30 minutes, yung malaman ko lang kung aling inahin ang lalapitan nila, aling dumalaga ang lalapitan nila. Kasi kung makikita nyo ito, si King, itong dumalaga na ito is magdadalawang taon pa lang, pero makikita nyo inaamoy niya yung ari nung dumalaga. So kung makikita nyo, ganyan ang nangyayari kapag kung malalaman nyo na
magpapabulog o magpapakasta ng isang dumalago o isang inahin. Aamoy-amoy niya yan. Pero sa tingin ko hindi pa ito kasi bata pa ito ay. Kumbaga inaamoy lang ito ni King. Gusto lang niya malaman kung pwede na nga ba o hindi. Makita maya lalayo na rin tong si King dahil hindi pa nga ito obra. Ang kagandahan dito sa bulugan na ito, o ang gusto ko dito sa bulugan na ito kasi napakasipag niyang kumasta, tsaka kumbaga sa manok, yung inilalabas na niyang similya is talagang siguradong mabubuo, siguradong talagang sure na magiging buo sa tiyan ng dumalago o inahin yung kanyang similya. O yan, ito na nga kung saan makikita nyo na si King is lumayo na sa inahin. Ibig sabihin iyon ay hindi pa naglalandi, hindi pa kumbagay tawag dito, hindi pa pwede na magbuntis ang isang baka. So ayan, kung ayan makikita nyo, yun si Mo, yung kanina, yung puti, may anak yun. So din niya nilapitan kasi nga alam niya na hindi pa naglalandi yun, amoy lang yan ng bulugan. So malalaman natin kapag yung maglalandian si Mo, yun, kung makikita nyo, kapag yung mga mahigit 1 taon na yung anak niya, ganun, o di kaya kapag yung naihiwalay na natin yung kanyang anak sa kanya. So pwede rin naman nating paagapin pa yung mga wala pang 1 taon o mga 10 buwan pa lang, pwede na natin ihiwalay yun. Pero kami dito kasi ang ginagawa namin dito is mahigit 1 taon namin inihiwalay yung baka para masigurado namin na nakakadede pa siya dun sa nanay niya. So isa pang kagandahan na kapag may bulugan ka is yung alam mo kung kailan manganganak ang iyong mga baka. Dahil ito, kung makikita nyo, itong si Marimar, na ikuha ko na ito sa isang video natin, na yung pagpapabulog sa kanya, siya yung naging topic natin. So nakuha na natin yung panahon na kung saan nabulugan siya, kaya lang hindi natin nakuha yung mismong o yung exact na exact na nasampahan siya kasi medyo nahuli tayo sa pagkuha ng video. Pero sure ako na ang bilang ko nito is last week of February or second week of February manganganak na yun si Marimar. So ito si Epoy, so is bata pa ito kasi, kaya hindi ko pa ito masyadong pinagpapabulog. Meron dito one last time, may nagpunta ritong kapitbahay namin, meron siyang inahing baka. So hindi ko lang alam, parang ibinenta na rin niya kasi nahihirapan siya kung paano siya magpapabulog kasi wala siyang sariling bulugan. So nung nakaraan, nagpunta siya rito, nagpabulog siya rito nung baka niya kay Epoy. So siguro nasa mahigit mahigit 9 na buwan na yun. So ibig sabihin dapat nanganak na yung baka niya. So nung pinuntahan ko siya dun sa kanila, binenta na raw pala niya kasi parang hindi nga lang daw buntis. So ibig sabihin itong si Epoy is hindi pa maganda yung similya niya. So kailangan pa natin pagulangin ito. So ito makikita nyo guys yung anak yung palahi ni Kuan, ni King. So ayan, makikita nyo bulugan din ito. Ayan, sa katunayan yung isa nabili na, itong isa, ayan, nabili na yan. Bali 5 months pa lang yan. So sa susunod na video itatakal natin yan kung magkano ang nabili yan. Balik ulit tayo dun sa pagkakaroon nyo ng sarili nyong bulugan. Ano nga ba ang kagandahan pa nito is yung isa pang bagay is yung hindi na kayo mapupunta pa sa ibang kapitbahay, ibang may alagang baka na mayroong bulugan para magpakastalan ng baka. Pwede kayong pumunta sa inyong mga kaibigan na mayroong mga alagang baka. So kapag meron kayo sariling baka na bulugan,
hindi nyo na kailangan pang pumunta roon o magpabulog pa dun sa kanilang mga baka kasi meron kayong sariling palaki. Kumbagay less na sa oras yung ibibigay na trabaho sa inyo para makapagpabulog kayo o makapagpakasta kayo ng inyong mga inahin o mga dumalaga na baka. So maraming pwedeng maging advantage ng pagkakaroon ng sariling bulugan na baka. So sa tingin ko yung mga bagay na disadvantage lang na magkakaroon kayo dito sa bulugan is yung sabi nga hindi naman sila nanganganak. Well, hindi nga sila nanganganak, pero kapag magpaparami kayo, kailangan nyo pa rin talaga ng bulugan o yung sarili yung bulugan na baka. Hindi man sila nanganganak, pero isusure naman nila na yung iba yung mga inahin o yung mga nanganganak yung baka is hindi madidelay yung mga paglalandi o yung kanilang panganganak. Tuloy-tuloy ang kanilang pagpaparami. So ang gagawin nyo lang, isusuga sila, bibigyan sila ng mga vitamins, purga, at yung mga bagay na makakatulong sa kanila. Kung mag-aalaga kayo ng mga baka, mas inirerekomenda ko na kung mag-aalaga kayo ng mga isa o hanggang 2 o 3 man na inahin, mas mabuti na kahit papaano meron kayong mapagkukunan na lahi ng baka na pwede nyong bilhin at alagaan para iyon ang gagamitin nyo na pampabulog dun sa mga binili nyong inahin. Ganun. Kasi kung mag-aalaga din lang kayo ng isa o 2 na inahin at hindi kayo sure kung saan kayo magkukuha ng bulugan, kahit isang inahin na lang muna or di kaya isang inahin tsaka isang bulugan para yung yung continuous nung inahin sa panganganak, kada taon meron siyang anak, meron kayong magiging tubo dun sa inyong investment, sa inyong pagbibusiness. So ito guys, makikita nyo si Kulit. So ito ay buntis na. Siguro mga nasa 7 to 8 months nang buntis ito, magnanay na ganun. So ito ay hindi na nilalapitan ni King. So ibig sabihin buntis na ito dahil matagal na pati yung matagal na siyang hiniwalay yung anak niya sa kanya. So ibig sabihin nabulugan na ito. Kasi ang ginagawa ko talaga pag nagpapabulog ako is pinapakawalan ko lang si King. At saka syempre binabantayan ko rin kahit mga 30 minutes. Binabantayan ko siya para malaman ko kung aling baka nga ba yung kanyang binulugan or aling baka yung kanyang kinastahan. So sa pamamagitan nun, hindi tayo mahihirapan na alamin kung kailan sila manganak. So malalaman nyo pati talaga sa mga baka nyo ang laki ng pagbabago ng kanilang mga pangangatawan. Katulad nga nito ni Kulit, ang taba ng kanyang pangangatawan, tsaka yung kanyang dede, litid sa tiyan, yung kanyang ari is malaki ang pinagkaiba. Talaga mga lumalaki yung kanyang mga litid sa tiyan, yung dede niya is malaki na din, lumalaki na. Tsaka yung kanyang ari, parang nag-expand na yung ari niya para pagre-ready ng panganganak. So ayan, napakaganda ng mga resulta kapag meron kayong sariling baka. Talagang dire-diretso, tuloy-tuloy ang pagkakaroon o panganganak ng inyong mga baka kapag meron kayong sariling bulugan. So ito guys, si Kulit, itong video na ito is nakunan ko pa ito nung mga nakaraang buwan pa. So sa ngayon January na is nanganak na ito. So makikita nyo na ito doon sa mga nakaraan nating video o doon sa huli nating video na yung kanyang panganganak.
So ipakita ko lang yung clip na ng kanyang panganganak. So napakaganda ng kanyang naging resulta. So ito na yon yung anak niya. Ayan o, kung makikita nyo talagang ang ganda ng naging resulta kapag meron kayong sariling bulugan. Dahil ayan na nga, nitong January 8 or 7, di ko matandaan, nung ipinanganak niya itong kanyang anak ni Kulit. So bali kung makikita nyo pati yung kulay is halos kakulay ni King. Talagang masusure natin na sa kanya talaga itong palahi, or sa kanya talaga itong inilabas ni Kulit. Makikita nyo pati yung ari ni Kulit oh. Talaga may nakalawit pa na kumagay tinatawag dyan na inunan or panubigan. Talagang inilabas niya. So yun lang po para sa video natin na ito ngayon. Sana kung mag-aalaga po kayo ng mga baka at gusto niyo magparami, mas ipursigin niyo po na magkaroon kayo ng sarili niyong bulugan. Dahil sa pamamagitan nun, mas makakatulong siya sa inyo. Kung sakaling gusto niyo talaga magparami, mas makakatulong na mayroon kayo sariling bulugan, dahil mas mapapabilis yung pagpaparami nyo. Yun lang po. So pwede po ba akong humingi ng tulong na baka pwedeng mag-subscribe kayo, mag-like, paki-share at mag-comment kayo kung may mga gusto kayong recommendation na pwede nating banggitin sa susunod nating mga video, o pwede nating mga gawing topic sa susunod natin na video. So mag-comment lang kayo at sana dumami po tayo. Maraming salamat.